sobrang galit ni Harry Roque, yung pilukan niya muntik nang tumalsik. Sabi niya, meron daw siyang nasilip na expose sa PhilHealth na meron daw perang bilyon-bilyon ang na-misappropriate. Ibig sabihin na ilagay sa mga proyekto na putya yan. Ang pangalan daw ay More Nobel Cause. Putang ina niyan. Ay, ibig sabihin po ng More Nobel Cause, ibig sabihin may budget na pero may mas maganda pa at makatao at maka-Diyos na paggagamitan nito. Hi, Ma'am Jojit! Hello po Ma'am Jojit. How are you? How are you, Ma'am Jojit? Ma'am Jojit, magandang ano po sa iyo ha? Magandang morning. Oo, alam ko kinikiliti ka ngayon ni Ma'am Kish. Oo, sana all. So, hindi natin alam kung ano yun. Basta ang sinabi lang is more noble causes. So parang sa mas kapaki-pakinabang at mas makatao na panaggagamitan. O, pakinggan natin ito. Mantakin mo nagmahal po ng singilang hayop na PhilHealth na yan. Alam mo ba ang binabayaran ko sa PhilHealth? Tila mo 4,000 buwan-buwan. Tapos putya yan, pag na-hospital ka, pag tiningnan mo magkano yung kinaltas na PhilHealth dun sa bill mo, 2,000. Putya yan, minsan ka na lang magkasakit, hindi ka pa matulungan ng mahayos ng hayop na PhilHealth na ito. Alam mo kung meron dapat isa sa Pilipinas, isa tong PhilHealth at saka yung mga ilong at saka bibig ng mga nasa gobyerno para pag sinara mo yung ilong at bibig, di na makahinga, mamatay ng mga hayop na yan. Aileen Villadolid, thank you very much Aileen Villadolid. Maraming salamat po sa inyo sa Dubai. Oo, sana ay ano oras na ba dyan gabi na? Anong kinain nyo? Oh, hindi ba? So yun ang ano doon. So saan ginamit? Pwedeng sa ayuda. Ayan nga, ako pag nagkasakit, papakremate na ako. Uy, grabe ka naman. Wag ganun. Pero totoo yun Totoo yun mga bossing Ba't pa kasi ito yung video ko naglalag? Hayop na yan. Lahat na ginawa ko sa camera na to. Ano ko na to firmware upgrade na to. Restart na ako ng restart. Buisit naman talaga. Pero okay lang yan. Tsagain nyo na. Kahit para ako robot, basta importante naririnig nyo yung salta ko Oh. Hindi po ba tatakbong senador si Paulo Duterte? Tanungin ko mamaya. Mabagal talaga internet. Ayun nga, sabi nga sa akin ni Banat Bay, mag-ano ka na muna. OBS. Di ko pa kasi nasi-set up yung OBS ko. Kasi set up ko nga sa kanya pag nagpunta kami ng Davao. Boss, coach Banat Bay, set up mo nga yung OBS ko. Tapos, tig 200 per month, parehas lang ng benefit sa 5K mo. Oo, grabe, sa totoo lang. Ang laki ng kinakaltas sa akin kasi nagkaroon ako ng increase. Syempre, alam niyo na, magkakaroon ka ng increase. Calendar year, usually, bibigayan April. Ito na, boss, dada increase mo, prorated. Pag gano'n mo, okay may increase ako. Pero nung sweldo ko, putangin na, ba't ganun pa rin sweldo ko? Yung pala pagtingin mo, tumaas SSS, tumaas PhilHealth, putya yan. Yung pinaghirapan kong isang taon, doon lang napunta sa hinayupak na PhilHealth na yan. Tapos makakarinig ka ng ganitong mga balita na ninanakaw yung mga hayop na pera natin dyan. Sana lahat na magnanakaw sa gobyerno mamatay na. Ang contribution, 38,000 annually. Ang OFW, wag na kayo mag-OFW. Mag-ano na kayo, tawag dito, mag-dual citizen na kayo. Sayang pa yan. Sayang pa yan. Mag-asawa ka na lang ng camel dyan, Esme. Sigurado ko citizen yung camel na yan. Sigurado ko taga Dubai ka na yan. Sobrang magnanakaw ng mga hinayupak na to, mga magnanakaw kayo, magnanakaw. Magnanakaw kayo, mga hayop kayo. Ito.
pakinggan nyo yung pakinggan nyo tong balita ni Harry Roque. Talagang gigil na gigil si Harry Roque. Pucha yan, talaga naman. Sabi niya, pagkatapos daw niyan, pupunta daw siya ng ospital, gagamitin niya yung PhilHealth niya. Sabi ni Nelo, boss Dada, wag naman magkasakit muna unti-unti. Hindi na, mamatay na agad. As in, yung pagpikit, wala nang dilatan. Adrian Mix. Maraming salamat sa iyo, Adrian Mix Vlog, ha. Mabuhay ka, ha. Salamat sa iyong panonood. Ayan, sige. Sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion. Pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Tayo dyan. Harry Roque, puso mo. Pucha, ang takaw-takaw mo pa naman. Magkasama tayo nung nakaraan. Kinakausap ka pa namin, kumukuha ka na ng pagkain. Sabi, magdasal muna, kumakain ka na. Harry Roque, ha, yung puso mo, ingat. Ingatan mo yan. Baka meme, ano mangyari sa'yo? Mylene Del Rosario. Salamat, ha, Mylene Del Rosario, ha. Mabuhay ka dyan sa Abu Dhabi. Thank you very much sa iyong sa iyong malupit na pakulay. God bless you. Gigil na gigil si Harry Roque, talagang ipakukulong daw niya. Pucha, baka maunahan pa kayo ni Trillanes, ha. O sige, play. Pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Tumawag po kayo, PhilHealth dito, kung sinasabi nyo ako'y nagsisinungaling. Sabihin nyo mali ako. At sabihin nyo kung ano yung more noble causes. At sabihin nyo walang linalabag na batas. Bukas po ang aming linya. Maraming salamat. Wait lang, Harry Roque. Bago ka ma-atakihin dyan, pasalamatan ko muna si Rona Salcedo. Uy, grabe, ha. Apelido mo pa lang, parang ako na. Mag-anak ba kita? Rona Salcedo, maraming salamat sa iyong pakulay. Mabuhay ka. God bless you, ha. Sana dumami pa ang katulad yun. Salamat sa pagbibigay nyo ng kulay sa madilim nating chat box. Sige. Kasi nga naman, pucha yan, Mall Nobel. Katarantaduan, sobrang magnanakaw na talaga to, eh. Adrian Mix Vlog, salamat sa iyo diyan sa sa Dubai. Aming mga taga Dubai, ha. Mukhang masarap ang mga kinakain ng mga taga Dubai, ha. Kung ano man yung kinakain ninyo, bukas kainin nyo ulit yan, ha. Hindi, kasi sobra nga naman ito. Dahil alam nyo ba itong PhilHealth na to, meron pa ngang kaso si dito, eh. Hinahanap pa nga natin kay Riz Ontiveros yung bilyon-bilyon din pinampabonus niya sa mga executive nila, kasama na yata yung sarili niya. Meron na naman bago. Ang nakakainis kasi dito, mga boss, sinisilip nila si Inday Sara doon sa 125 million. Pero pucha, itong gobyerno natin na mga appointee ng presidente natin, kung makakulimbat ng pera, ganun na lang, parang sige, ilagay mo dyan. Alam mo yon, yung parang kukuha ka ng resibo sa restaurant, tapos ilagay mo na lang meals. Lagay mo na lang meals, ganun, di ba? Yung para ma-reimburse mo dun sa opisina, lagay mo meals, kuya. Hindi natin lalagay kung ilang person, basta ilagay mo meals. Michelle Mangarin, maraming salamat sa iyo, ha, dyan sa Abu Dhabi. Sa United Arab Emirates. Mabuhay ka, God bless you. Tama. Election na naman, kaya need na naman nila ng pondo. Oo. Ganun nga, sabi ko nga sa inyo, dati kapag mag-e-election, alam mo ba ganito dati, ibang klase talaga yung mga nasa gobyerno ngayon. Nung panahon nila Cory, panahon nila Gloria, at saka panahon nila Era, panahon nila Ramos. Sa tuwing malapit ng eleksyon, nagkakaroon ng yung hinuhold up ng mga bangko. Dati ang hininanakawan para magkaroon ng pondo yung mga politiko,
yung mga bangko. As in, Metrobank, dyan sa Ayala, kung natatandaan ninyo yung mga ano, tuwing mag-e-eleksyon, lumalabas yung kidnap for ransom, lumalabas yung robbery hold up sa restaurants, robbery hold up sa mall, robbery hold up sa mga bangko. No, tatandaan ninyo yung martilyo gang dyan sa may mall, yung pinagpupukpok yung yung ano, yung mga estante na ang dami-dami mga alahas sa loob ng mall. O, di ba? Tapos ang ginawa nga ni Mar Rojas noon, pinagbawal na magbenta ng martilyo sa mall. Natatandaan niyo yung kabobohan nila na yon? Natatandaan niyo yung kabobohan nila na alam ko may gamulya tayo yun eh. Nagnakaw ng may nanakaw na jewelry store sa isang mall. Tapos pinagpupukpok nga ng martilyo. Yung mga estante nakuha yung mga ginto tapos hindi nila nahuli. Yung mga nagnakaw dahil nag-blend in sa dami ng tao sa loob ng mall in broad daylight. Hindi ba? Tapos ang ginawa nila, punyeta na yan. Sabi ni Mar Rojas, alam ko na kung paano solusyon sa nangyari na yan. Lahat ng tinitindang martilyo, putay na yan, i-pull out. Hoy, tumigil ka, Hans Ja, nung 90s. Hindi 90s yun. Hindi 90s yun, Hans Ja. Kailan lang yun? Sa Glorieta yun. Kaya ganyan kagaling yung mga lahi ng mga dilawang tae talaga. Nakita nyo yung panahon din ni Pinoy, ang galing ni rescue nila yung mga Chinese. Doon sa Luneta, yung hinostage sila nung retired na police. Putya yan, yung ililigtas nila, napatay nila dahil yung minaso, nandun pala yung ulo nung Chinese. Putang ina, sobrang bobo. Ililigtas mo, napatay mo. Ang dami-daming pwedeng pukpukin na salamin doon pa sa may ulo. So ganyan, nung panahon ni Pinoy na bago, parang pag mag-e-eleksyon, ang ninanakaw yung pera ng gobyerno. Wala nga makahirap-hirap, di ba? Parang legal na nakaw yung ginagawa nila. Buti pa nung panahon ni Gloria, ni Erap, tsaka ni Ramos, pagka kailangan ng pondo ng mga politiko, ang ninanakawan nila, bangko, insured yan eh. So, ibang klase na ngayon. Ibang klase na ngayon, mga bossing, yung hinayupak na mga pagnanakaw ngayon. As in, talagang dinidisguise na lang nila into katulad dito, more noble causes. Ano yun? Ano yung specific? Saan mo dadalhin yung pera? Basta. Ay, nakapakilamero ka.